Ang taunang hapunan ng pamilya sa mansyon ni Tito Jaime sa Forbes Park ay isang patunay ng yaman ng mga old rich at ng kanilang mas sinauna pang pag-uugali. Ang mga kristal na aranya ay nagahagis ng mapanghusgang anino sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa purong nara na kasya ang 20 tao. Ang bawat kubyertos ay mas mahal pa kaysa sa una kong laptop. Ang mga oil painting ng mga ninuno naming mestizo ay nakamasid mula sa mga ginintuang kuwadro. Ang kanilang mga matang mapangmata ay nakakatakot na katulad ng mga mukha ng aking mga buhay na kamag-anak. So Daniel, pinaikot ni Tito Jaime ang kanyang 1982 Bordeaux sa isang basong siguradong mas mahal pa sa renta ko sa apartment. Naglalaro ka pa rin ba sa maliit mong computer project? Ano nga ulit ang tawag mo doon? Ang kanyang kaswal na pagbabaliwala ay may bigat ng 3 dekada ng pagiging ehekutibo sa Makati Business District. Quantum Flow Technologies? Sagot ko ng mahina habang humihigop ng tubig. Nakalimutan na naman nilang lagyan ako ng alak sa pag-aakalang hindi ako nababagay sa mamahaling koleksyon ni Tito Jaime. Ang kristal na baso ng tubig ay tila mabigat sa ironya, nagkakahalaga ng libo-libo. Puno ng tubig mula sa gripo at inihain sa pamangking itinuturing nilang talunan. Tama-tama. Tumawa siya ng mahina. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa imported na Italian marble na sahig. Ang revolusyonaryong AI system na magbabago daw sa cloud computing. Kumusta naman ang takbo niyan para sa'yo? Sa paligid ng dambuhalang lamesa, ang aking mga matagumpay na kamag-anak ay nagpalitan ng mga ngising may kahulugan. Ang pinsan kong si Paulo, nakapartner lang bilang partner sa kanyang law firm sa BGC, ay halos hindi maitago ang tawa sa likod ng tinidor na puno ng lechon de leche. Inayos ni Tita Margie ang kanyang makapal na kwintas na brilyante nang may sanay na pagmamataas habang ang anak niyang si Bea ay abala sa pagpindot sa telepono, malamang ay nag-u-update ng kanyang Rich Kids of Manila Instagram story. Umuusad naman kami. Simpleng sagot ko. Hindi na binanggit ang breakthrough na naabot namin noong nakaraang linggo sa aming Quantum Coherence Maintenance System. Ang teknolohiyang nagpakandara pa sa pinakamalalaking kumpanya sa Silicon Valley para makipag-meeting. Ang sistemang nagpabago sa aming simpleng pasilidad sa garahe sa Quezon City para maging pinaka-advanced na quantum computing lab sa Asia. Tumikim si Papa. Ibinaba ang kanyang platong may gintong gilid. Anak, siguro panahon na para isipin mong sumali sa negosyo ng pamilya. Lagi kaming nangangailangan ng magagaling na tao sa aming IT department. Ang Peterson Solutions ay haligi na ng industriya sa loob ng 30 taon. Entry-level position. Dagdag ni Tito Jaime nang may pagkamapagbigay. Sumesenyas, gamit ang kanyang baso ng alak. Pero may puwang para umangat kung magsisikap ka, gaya ng ginawa ko. Nagsimula sa wala, kundi isang MBA mula sa Harvard at maliit na 10 milyong pisong pautang mula sa lolo mo. Iginala ko ang aking paningin sa ebidensya ng kanilang superior na galing sa negosyo. Ang 100 milyong pisong mansyon na binili gamit ang kita ng kanilang tradisyonal na software company, ang hilera ng mga luxury cars sa driveway, ang tunay na painting ni Amorsolo na sumisigaw ng tagumpay. Lahat ng ito ay nakatayo sa teknolohiyang malapit ng malaos. Komportable naman ako sa kinalalagyan ko. Sagot ko, hinihiwa ang aking perpektong nilutong steak na sadyang mas maliit ang hiwa kumpara sa iba. Isa pang banayad na paalala ng tingin nila sa aking estado. Komportable? Pang-uuyam ni Paulo, kumislap ang kanyang Rolex nang abutin niya ang 3 baso ng alak. Nakatira sa masikip na apartment sa Cubao, pinapasahod ang sarili ng minimum wage, samantalang ang mga first-year associates ko ay kumikita ng higit pa sa nakita mo sa buong buhay mo. Magkano nga ba kita mo last year? 40,000? 42? Pagtatama ko, hindi binabanggit ang 8 bilyong pisong offer mula sa venture capitalists na tinanggihan namin noong nakaraang buwan. Hayaan silang isipin na naghihirap ako. Mas magiging matamis ang balita ngayong gabi. Dahil doon, hinawakan ni Mama ang braso ko ng may awa.
Ang kanyang diamond tennis bracelet ay malamig sa aking balat. Nag-aalala lang kami sa iyo, Hiho. 3 taon na. 3 taon ang panonood sa mga kaklase mong umaasenso habang ikaw ay humahabol sa isang pantasya. Sumingit si Tito Jaime. Sinenyasan ng kasambahay para sa isa pang bote ng alak. Ano nga ba ulit ang sabi mong ginagawa ng teknolohiya mo? Pinapabilis mag-isip ang mga computer? Isa itong quantum-based AI architecture na nagre-revolusyon sa cloud computing efficiency sa pamamagitan ng coherent state manipulation at advanced qubit stabilization, paliwanag ko. Alam kong hindi nila maiintindihan o susubukong intindihin. Naabot na namin ang sustained quantum coherence sa room temperature. Oo. Ngumisi si Paulo, nakipagtinginan kay Bea. Magic computers. Samantala, nakuha lang ng law firm ko ang account ng mga Villar. 8 figures minimum. Totoong pera. Insan. Hindi theoretical physics. Nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa. Tiningnan ko ito ng pasimple sa ilalim ng mesa. Bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa ang mensahe mula sa aking lead developer. Final offer approved. Handa na ang mga papeles. Kumpirmadong darating ang Amazon CEO ng personal. Kahit sabihin mo na lang sa akin na naghahanap ka na ng totoong investors, pagdiin ni Tito Jaime, ang kanyang maskara bilang veterano ng tech industry ay natatanggal na para ipakita ang tunay na inis. Yung seed money na tinanggihan mo noong nakaraang taon ay undervalued. Tinapos ko ang sasabihin niya. Ang mapagbigay na investment na inalok nila ay bibili sana ng kalahati ng kumpanya ko sa kakarampot na halaga. Galit na galit sila noong tumanggi ako, lalo na pagkatapos ipagmayabang ni Tito Jaime ang deal sa kanyang mga kumpare sa Polo Club. Undervalued? Halos mabilaukan siya sa kanyang alak na mula ang kanyang pisngi. Inalok ka namin ng kalahating milyon para sa walang kwentang code na yon. Pinakamagandang alok na makukuha mo para sa science project mong yan. Isa pang vibrate mula sa telepono ko. Sa pagkakataong ito, galing sa aking quantum physics team. Tapos na ang due diligence ng mga abogado ng Amazon. Final valuation confirmed at 7.2 billion. Handa na sila. Speaking of value, sabi ko ng maingat, pinapanood si Tito Jaime. Nalagyan ng alak ang baso ng lahat maliban sa akin. Kumusta naman ang cloud computing division ng kumpanya ng pamilya? Nabalitaan kong kinakain na ng Oracle ang market share ninyo. Iwinagayway ni Tito Jaime ang kanyang kamay. Pero nahuli ko ang kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tradisyonal na solusyon para sa tradisyonal na negosyo. Hindi lahat kailangan ng mga palamuting AI. Ang mga kliyente namin ay gusto ng katatagan. Siyempre naman hindi. Pagsang-ayon ko ng mahinahon, iniisip ang pag-alis ng mga kliyente na alam kong parating na. Bagaman nabalitaan kong hindi sumasang-ayon ang Amazon, ang bago nilang quantum initiative ay medyo ambisyoso. Amazon? Napatigil ang tinidor ni Papa sa ere. Mga taon ng karanasan sa industriya ang nakakilala sa bigat ng pangalang iyon. Anong mayroon sa Amazon? Bago pa ako makasagot, ang tunog ng mga gulong sa imported na graba sa labas ay kumuha ng atensyon ng lahat. Mula sa mga bintanang floor to ceiling, nakita namin ang ilang itim na Mercedes S-Class na pumapasok sa circular driveway, pinangungunahan ng isang natatanging Tesla Model S na may plaka ng gobyerno at diplomatiko. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Tita Margie. Tumaas ang kilay ni Tito Jaime patungo sa kanyang noo na banat sa botox. Wala naman akong inaasahan. Ang mayordoma ay lumitaw sa pinto na mukhang taranta. Senyor, may mga ehekutibo po dito mula sa Amazon Web Services. Hinahanap po nila si Mr. Daniel Peterson at kasama po nila ang CEO ng Amazon. Ang tunog ng pagdausdos ng mamahaling baso ng alak ni Tito Jaime mula sa kanyang mga daliri ay tila nangyari sa slow motion. Ang pagkabasag ng kristal sa marmol ay kasabay ng pagkabasag ng kanilang mga maling akala tungkol sa kanilang bigong kamag-anak. Tumahimik ang buong dining room nang pumasok si Sarah Mitchell, ang Head of Acquisitions ng AWS. Ang kanyang takong na lubutin ay tumutunog
ng may autoridad sa sahig. Sa likod niya ay isang prosesyon na nagpaputla sa mukha ni Tito Jaime. Ang mismong CEO ng Amazon, napapaligiran ng kanilang top quantum computing executives, 2 senior VPs, at isang team ng mga abogado na may bitbit na makikintab na briefcase. Mr. Peterson, ngumiti si Sarah ng propesyonal. Ang kanyang tailored Chanel suit ay biglang nagpamukhang baduy sa designer outfit ni Tita Margie, paumanhin sa pag-abala sa inyong hapunan. Pero dahil sa laki ng anunsyong ito, naisip namin na mas mainam ang personal na pagpunta. Laki? Tanong ni Tito Jaime. Tumutulo pa ang alak mula sa nanginginig niyang mga kamay. Anong anunsyo, Daniel? Anong ginawa mo? Humakbang paharap ang Amazon CEO. Ang kanyang simpleng suot na tech executive attire ay sadyang kaibahan sa formal na hapunan ng pamilya ko. May ginawang kahanga-hanga si Mr. Peterson. Binago niya ang mundo ng quantum computing. Binalingan niya ako ng may tunay na respeto. Handa na ang mga papeles kung kailan mo gusto. Tumayo ako ng kalmado. Inayos ang aking jacket, ang parehong jacket na kinutya nilang mukhang mumurahin kanina, ang acquisition ng Quantum Flow Technologies ng Amazon Web Services. Paliwanag ko sa aking tulalang pamilya. Siguro mas mabuting lumipat tayo sa library ni Tito Jaime para sa mga detalye. Acquisition? Nautal si Paulo. Ang kanyang utak abogado ay nahihirapang iproseso ang pagbabago ng kapangyarihan sa harap ng kanyang mga mata. Anong acquisition? Inilabas ni Sarah ang isang sleek na tablet. Handa na ang mga papeles para sa iyong huling pagsusuri, Mr. Peterson. Ang $7.2 billion ay napagkasunduan na. Pati na rin ang performance incentives na pinag-usapan natin. Ang tunog ng pagkabasag ng baso ni Papa sa sahig ay umalingaw-ngaw sa biglang tahimik na silid. Sinundan ng pigil na singhap ni Mama. 7 point? Napahawak si Tita Margie sa kanyang perlas. Ang mukha ay nawalan ng kulay. $1 billion, kumpirma ng Amazon CEO, tila nasisiyahan sa dramatikong revelasyon. At paunang bayad pa lang yan. Ang performance incentives ay pwedeng umabot sa higit 10 billion sa loob ng 3 taon dahil sa interes ng militar at intelligence community. Ang mukha ni Tito Jaime ay naging kulay ube. Kalokohan ito. Siguradong biro lang ito. Walang kwenta ang kumpanya ni Daniel. Tiningnan namin ang financials nila noong 1 taon. Ang financials na nakita ninyo, sagot ni Sarah ng malamig, ay sadyang limitado. Si Mr. Peterson ay nag-ooperate sa stealth mode, gumagawa ng teknolohiyang magpapalaos sa tradisyonal na quantum computing. Nagbukas siya ng holographic display mula sa kanyang tablet. Pinuno ang hangin ng komplikadong quantum algorithms. Ganito ang itsura ng $7 bilyong na revolusyonaryong teknolohiya. Nanginginig ang mga kamay ni Mama habang binubuksan ang balita sa kanyang telepono. Breaking news. Binili ng Amazon ang AI startup na Quantum Flow sa halagang 7.2 billion. TechWorld, nagulat sa quantum computing breakthrough. Hindi kilalang startup, naging pinakamalaking success story ng taon. Sabi ng Pentagon, binabago ng quantum flow technology ang lahat. Stocks ng Amazon, tumalon ng 12%. Pero, sa garahe ka lang nagtatrabaho. Protesta ni Paulo. Ang kanyang pagiging eksperto sa batas ay biglang nagmukhang napakaliit. Dumaan ako doon noong nakaraang buwan. Mukhang abandonado. Isang garahe na may 3 quantum computers at pinaka-advanced na AI testing facility sa buong Pilipinas, pagtatama ko. Siguro nga, hindi ito kasing impresibo ng marble lobby ng law firm mo. Ginastos namin ang pera namin sa inobasyon, hindi sa dekorasyon. Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon. Ang pagiging simple ng pasilidad ay isa sa mga bagay na humanga sa amin. Karamihan sa mga kakumpetensya nyo ay naglustay ng milyon-milyon sa magagarang opisina habang kayo ay namuhunan ng lahat sa teknolohiya. Ang quantum coherence breakthrough nyo pa lang ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyon, kaya ka namuhay
na parang hindi natapos ni Tito Jaime ang sasabihin. Unti-unting napagtanto ang katotohanan habang gumuho ang taon-taong pangmamata. Parang talunan, tinapos ko para sa kanya. Namuhay ako ng simple dahil bawat piso ay napupunta sa development. Yung walang kwentang code na inalok nyo ng kalahating milyon, tinanggihan na namin ang tong bilyon mula sa Google bago pa yon. Tumigil ako sandali para damdamin nila. At 3 bilyon mula sa Microsoft. Nanginginig ang mga kamay ni Papa habang sinusubukang linisin ang natapong alak. Ang pulang likido ay kumakalat sa imported na marmol tulad ng dugo ng kanilang namamatay na mga pagpapalagay. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin? Maiintindihan niyo ba? Sa tuwing susubukan kong ipaliwanag ang teknolohiya, sinasapawan niyo ako ng usapang tunay na negosyo. Binalingan ko si Sarah, ang mga dokumento. Inabot niya sa akin ang tablet. Ang holographic display ay nagpapakita ng mga termino ng kontrata na nagpapamukhang barya lang ang sahod ng mga partner sa law firm ni Paulo. Kapag pumirma ka, sasali ka sa aming board of directors bilang Chief Innovation Officer. Ang team mo ay magkakaroon ng walang limitasyong pondo para ituloy ang development. Ang Pangulo ay humiling na ng briefing, Chief Innovation Officer. Bulong ni Mama. Ang kanyang tennis bracelet ay tumutunog sa baso ng tubig. Oo, ngumiti ang Amazon CEO. Sa edad na 28, ang anak ninyo ang magiging pinakabatang C-level executive sa kasaysayan ng Amazon. Ang Quantum Computing Division ay mag-ooperate nang may kumpletong autonomiya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Paulo ay nagpapanik na nag-Google sa kanyang telepono. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabibiyak na. Sinasabi dito na ang teknolohiya ay pwedeng magkahalaga ng higit 50 billion sa loob ng 5 taon. Ang military applications pa lang ay classified na. Sumingit ako. Tulad ng karamihan sa dinevelop namin, habang iniisip niyong naglalaro lang ako ng computers. Ang quantum encryption capabilities pa lang ay naging dahilan para baguhin ng NSA ang kanilang protocols. Si Bea ay tumigil na sa pag-post sa Instagram. Ang kanyang influencer lifestyle ay biglang nagmukhang walang halaga. Pero nagmamaneho ka ng 10-year-old na Honda kasi ang magagarang kotse ay hindi nakakasulat ng mas magandang code, sagot ko. Bagaman binili ko na ang gusali kung nasaan ang paborito mong butik at halos buong bloke na iyon sa Makati. Nakakamangha ang nagagawa ng tahimik na pera. Tiningnan ng Amazon CEO ang kanyang relo. Ang press conference ay 1 oras na lang. Ang merkado ay nagre-react na sa mga tsismis. Dapat na nating isara ito. Biglang tumayo si Tito Jaime. Tumutulo ang alak sa kanyang custom suit. Teka lang sandali. Bilang ulo ng technology interests ng pamilyang ito, dapat kasama ako sa anumang negosasyon, tulad ng pagiging kasama mo sa pag-aalok ng kalahating milyon para sa 7 bilyong kumpanya? Matalim na tanong ni Sarah. Maupo po kayo, Mr. Peterson. Ang mga matatanda ay nagnenegosyo na ngayon. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo ako sa aking opisina, nagawa sa salamin sa bagong Quantum Computing Center sa BGC. Ang gusali ay humuhuni sa lakas ng quantum cores na higit pa sa mga lumang servers. Ang mga screen sa likod ko ay nagpapakita ng datos mula sa quantum flow systems sa buong mundo. Ang climate models ay mabilis na nagbabago. Ang medisina ay umuusad ng bawat segundo. At ang mga merkado ay gumagalaw gamit ang mga bagong algorithm. Ang mga numerong ito ang nagpatunay na mali ang bawat pagdududa at pangungutya. Nandito na ang pamilya mo para sa investment meeting, sabi ng assistant ko. Papasukin mo sila. Sagot ko, nakatingin pa rin sa pagsikat ng araw sa Manila Bay. Pumasok sila na parang mga batang may kasalanan. Si Tito Jaime ay nakasuot ng murang suit. Ang kanyang balikat ay mabigat sa pagkatalo. Si Paulo ay mukhang kinakabahan. Ang mga diamante ni Tita Margie ay wala na. Napalitan ng simpleng perlas.
Welcome sa hinaharap. Sabi ko, humaharap sa kanila. Ang conference table ay umilaw gamit ang datos na mas mahal pa sa buong kumpanya nila. Nagsimula si Tito Jaime tungkol sa cloud division nila. Yung tungkol sa ang ibig mong sabihin ay kung ano ang natitira? Putol ko. Ipinakita ng mga screen ang pagbagsak ng kumpanya nila ng detalyado. Market share na mas mababa sa 5%. Mga kliyenteng nagsisiyalisan. Teknolohiyang 3 henerasyon na ang tanda kumpara sa amin. Makakapag-adapt kami. Mahinang sabi ni Paulo. Pumirma na kayo ng kontrata para gamitin ang aming quantum flow systems. Patay na ang tradisyonal na tech. Ipinakita ng mga screen ang quantum adoption na lumalago tulad ng mga bituin sa buong mundo. Sabi ng assistant ko, ang military contracts ay lumampas na sa 12 billion dagdag ko. Gusto ng gobyerno ng next-gen quantum encryption. Nag-offer din ng China. Tama na. Pinatigil ko ang hologram. Nagpahid ng luha si Mama. Mawawala sa amin ang lahat na wala na sa inyo. Mahinahon kong sabi. Mababankrupt kayo sa loob ng 6 na buwan. Ang mga kliyente at talento nyo ay umaalis, yung iba lumilipat sa amin. Katahimikan ang pumuno sa silid. Maliban na lang. Sabi ko, naglalakad sa paligid ng mesa. Kung tatanggap kayo ng tulong mula sa bigo niyong anak, napatingin si Tito Jaime. Tulong? Isang full upgrade. Quantum flow integration. Retraining, client support, kapalit ng 90% ownership. 90%? Bulong niya. Ang parehong porsyento na hiningi niya sa akin, taon na ang nakararaan. Pero ang deal na ito ay magliligtas sa inyo, hindi huhubaran. Isipin niyo na lang ito bilang utang na loob na hindi niyo kailanman mababayaran. Kung tatanggihan namin, tanong ni Paulo, iaalok ko sa kakumpetensya niyo sa 70%. Hindi nila kailanman pinagtawanan ang mga pangarap ko. Napapikit si Tita Margie doon. Bumalik ang assistant ko. Nag-o-offer ang Saudi Fund ng 100 billion. Tanggihan mo? Sabi ko. Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga tumawag sa atin na walang kwenta, kasama na ang pamilya. Ang mukha ni Tito Jaime ay nagbago mula sa pride patungong kahihiyan hanggang sa pagtanggap. Talagang tutulungan mo kami? Negosyante ako. May halaga ang kumpanya nyo sa ilalim ng bagong pamamahala. At kami? Tahimik na tanong ni Papa. Mananatili kayo sa board seats na may 10%. Walang executive roles. Plus, training kung gusto nyo. Napasinghal si Paulo. Matuto mula sa'yo? Mula sa hinaharap. Sabi ko. Ipinakita ng mesa ang muling pagsilang ng kumpanya nila, pero kapalit ng kanilang pride. Magtatapos ang offer sa loob ng 24 oras. May tawag pa ako para sa Nobel Prize nomination. Umalis silang nakayuko, puno ng hiya. Nanatili si Papa sa may bintana, nakatingin sa research center sa ibaba. Anak! Nagkamali kami tungkol sa'yo. Hindi. Nagkamali kayo sa kung ano ang mahalaga. Madali ang pera. Kung may bisyon, ang pagbabago ng mundo ay nangangailangan ng higit pa. Pinanood ko ang mga crew na nagtatayo ng bagong wing ng Quantum Center. Mga nangangarap na binaliwala noon, ngayon ay hinuhubog ang realidad, isang qubit sa bawat sandali. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng gintong kulay sa center, sumasalamin sa hinaharap, bukas ang anunsyo ng Nobel. Sa susunod na linggo, gagawing national priority ang quantum computing. Sa susunod na buwan, ang kumpanya ng pamilya ko ay isisilang muli. Napangiti ako habang iniisip ang wine cellar ni Tito Jaime. Ang mga mamahaling bote ngayon ay mas mababa na ang halaga kaysa sa isang quantum node. May mga bagay na mas gumaganda sa paglipas ng panahon kaysa sa iba. Ang hinaharap ay dumating mula sa garahe na tinawag nilang walang kwenta. Huwag hayaang diktahan ng panghuhusga ng iba ang iyong halaga. Ang tunay na inobasyon ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang pagdududa ng iba. Maniwala sa iyong bisyon kahit ikaw lang
ang nakakakita nito.